nakita ni Brother Abner kaniya. Si Brother Abner, nailang sa mga tao naman tinabangon dahil nulong na di ito pinangyong siya. Utawang gaya na siya kung makahibalong siya kung siya kung kaya ito rin diniti, plano kong pupulotis mo ng district kasi may bandaw na siyempre. Yan ang sabot mo sa usap kay Kisunod siya na si Macario Lopez na mo yung introduce ako ito province mo nga ang mga province ko. Pag-abot din itong problema kayo kay huwag man din siya makatambo kaya nang puntahin ng hospital. Mga na problema, huwag isa yung tao. Alang-alang mo, ako rin kasi nabi ito. Nato na si Brother Silo, mo i-introduce na ako. Salamat kayo, no? Kung saan mo kadugayan na nagugan ni Brother Abner? Sudah ka na istorya? Dugay-dugay, may kaupan kay Pariam, may Anjano. May kuban. Kunya na ikaw sa ito pag-upong bautismo. Kami may ng partner sa mga pamilya. Kunya kay baguhan na ito. Iyang hihikay nga ka ng gamay balay dito mga kung sa iyaman. Nalipay ko kay katulad balay, so hindi na mo sa utang bayan. Kami ko kay na mo. Pag-abot mo sa balay, nalilihik siya. Nainsin niya sa laos na mo dito sa balay. At may laos mo dito. Ito kung mamusunod siya. Pag-abot ko sa akin kay dahil tao man ang isulat ko niya kay Abi na mo. Wag mo na kulbay kay gamay siya. Mabibigyan. Kaya sa diyang isay-isay na ko, naminaw siya. Pero sa diyang isay-isay na siya, makita na ko, medyo ko siya, niya iya kong i-isod-isod, i-isod niya pagka-Diyos ng haba. Kasi Kristo lagi kong dako ng Diyos, sumalik na pito. Iwan ako nagkatingog, kung na yung punta, no? Kanang di na dito ako magkaulo, di na ako magkadili, di ako magkaatras, di ako magkabante, sa lahat ko magkalintal na ko ba? Kung niya ito mag-brother sa sino, ibasa niya ang Genesis, na si Jehovah, labing dako sa tanang ng Diyos. Ano po na, naluwas ko niya, o sanayan ng mga kao, ipinla niya ang assignment ng balay. Pamamita kay Tito na si Jehovah may abo. Buto yung umamig tayo. Okay, no? Salamat kayo, Brother Gumali. So, nakita na to kung sa kamaayo nga tao, no? Si Brother Abner. Ako po siya ang natabang sa mga alaga ni Jehovah dahil sa Lapyuga congregation. Kung mabitaw na ata karon, tungod kay nakita na to kung unsa ka maayo kaniadto si Brother Abner. Dayon, o ikasubo sa niyaning kahimtang no, namatay si Brother Abner. So bitang tanan na subo. O gusto gani unta nato nga mo share og mga experience o ni Brother Abner o mga kaagi nato o kana siya magpabilin sa ato ang pangunahuna, sa ato ang memorya. So dili nato kalimtan no si Brother Abner. Pero bisan pa niya no, niini nga mga panahon, wala po didili o kanabi taong magpangutanta. So normal din na mga igsoon, mga bisita nga magpangutanta kung ano na'y suod na to, pinaas sa itong kinabuhi na namatay. Okay, sa tinuod lang kung tanaw na to ang asoy sa Biblia, basahon gani nato sa Genesis 37, dayon versikulo 34 o 35. Ang basahon. Genesis 37, dayon versikulo 34 o 35. O gigisi ni Jacob ang iyang bisti kung nagtapis siya sa akong kanaton sa iyang hawa o nabangutan sa iyang anak sulod sa daghang adlaw. Nagbangutan siya sulod sa daghang adlaw. Ang tanan niyang anak na lalaki o babae
nagsigi hupay niya, apan dili siya maminaw nila o siya moingon. Maghamutan ko sa akong anak hangtod sa lugnanan, ang iyang amahan nagsigig ila tungod niya. So normal ay mga igsuon, mga bisita, nga maghamutan ta. Mahilap ta sa panahon na ang atong suod nilala o pamilya namatay. Gani ipakita po na siya ni Jesus. Basahon gani nato ang nasa Juan Kapitulo 11, then versikulo 33 ngadto sa 35. Juan Kapitulo 11, versikulo 33 ug 35. Dihang nakita ni Jesus nga nagilak si Maria ug ang mga Hudiyo nga miuban kaniya, daw gikumot ang iyang kasing-kasing ug siya naguol pagayo. Siya miingon, diin ninyo siya ipahilom. Sila mitubag, uban na mo Ginoo aron imong makita. Ug sa 35, si Jesus mihil. So nakita nato kung unsa day ka kanabitang kasakit. Kung makita ni Jesus ang iyang mga alagad, ang iyang mga suod ng mga higala matay, kung sa iyang diingon sa teksto, daw gikumot ang iyang kasing-kasing. Ugawas ni Jesus, si Hubang na Diyos usab, nakasabot sa mga gibati sa namatyan o minahal sa tinubuhan. Kung atong basahon, Mateo, Kapitulo 27, palihog sa inyong Biblia. Mateo, Kapitulo 27, dayon, versikulo 50, ngadto sa 53. Basahon na to. Mateo 27, versikulo 50, ngadto sa 53. Si Jesus mituaw pag-usab sa kusog mo tingo, ug siya nabutuan sa iyang ginamhawa. So namatay si Jesus. Kung sa may reaction ni Hubang na Diyos. Basahon nito 51 nito sa 53. O tanawa, ang kortina sa santuaryo nag-isig gikan sa itaas paubos, o naglinog, o nangasiak ang mga bato, o ang mga lugnanan na buksan, o nangalagpot ang dagang lawa sa mga balaan na nangatulog sa kamatayan. O sila nakita sa dagang tao. Kuman siya maganaw ang mga tao magikan sa sementeryo na ngadto sa balaang syudad. So sa atong nakita, o sa reaksyon ni Hubang na Diyos sa iyang namatay si Jesus. Di ba tinuuna? Kung mubati gaya ng tao, grabe ang kasakit, usay disiun na to itong salina, di na ito masabtan. Napoy panahon, no, nahurag ananao na ito, lukluko ng lamisa, uod sa ba ng naadir, at tungod sa grabe nga kasakit. So si Hubang na Diyos, ibati usap niya. So sama siya nga, ikumot usap ang iyang kasing-kasing sa iyang namatay si Jesus. So kita usap, di ba yung na atong batikon, sa iyang mamatay nga, minahal sa kinabuhi, daw ikumot atong kasing-kasing, nga daw dili nato masabtan, kung unsa ang atong pagkahimuon. So yung na usap ay ang atong Diyos. Lakip na si Jesucristo. Pero, diha lang kataman ang tao, maana, dayon magsakit, may daran, mamatay niya lang ba? Nakaibalata nga si Hubang na Diyos, Diyos sa kaanam, justisya, gugma o gahom. Kabalog yun nga, dili niya tugutan na ang tao, inun-ani lang taman, mamatay. Ano rin tuon na mamatay ang mga tao? Katuyuan baka na sa Diyos na mamatay ang usa ka tao? Bueno, nakaibalutang nagilalang sa Diyos ang atong unang ginikanan nga mao sila ni Adan ug ni Eva. Karon, kung sa may giingon ni Hubang na Diyos, nato kang Adan ug kang Eva. Basahon nato Genesis Kapitulo 2, then versikulo 15, Genesis Kapitulo 2, versikulo 15, hangtod sa 17. Atong basahon. Ipapuyo ni Hubang na Diyos ang tao sa tanaman sa Eden, aron mo'y mutikad ug maakimani ini.
si Hubang na Diyos nagsugo usab sa tao. Ikan sa tanang kahoy sa tanaman, makakaon ka, hangtod matagbaw ka. Apan kung bahin sa kahoy sa kahibalo sa maayong sa dautan, ayaw yun o kaon sa bunga niini, kaysa adaw nga mukaon ka niini, mamatay yun. Kung atong analisahon mga isugon o mga bisita, ano saan itong ang kamatayo? Diba sa panahon na misupak na si Adan o Eva ato pag-ibo ba? Diba giingan siya nga di kamukaon, pero isupak siya. O dito nagsugod ang kamatayo. Mientras sa panahon na wala pa sila isupak, kumusta man sila? Nagkinabuhi silang maayo. Nagkinabuhi sila nga malipayon. Dili sila mamatay. O itong gitawag na to, hingpit na pagkinabuhi. Pero makaingon ba tayo magituyo to? Atong tanaw na usap ang maong teksto. Di ba, ang gitaganan ni Hubang ni Diyos na pwede nilang tanon sa ang tanang kahoy sa tanaman, except sa usa. Kung mubutang ka mga iksong mga bisita o kadunay usa gatos ka kahoy na nindot o mga bunga dito sa tanaman sa Eden, usa lang yan na ang dili ipakaon. Pila may chance na makasala si Adan o si Eva? Kung 100 ka taon. Di ba 1% lang? Tanda lang daan mga igsoon, mga bisita. Dili gusto ni Hubang na Diyos na ang tao mamatay. Kaysa kadaghan nga pwede nila kanon, isa ragit ang dili pwede. Kaya ni ato ra ng ibana-bana, 100. Unsa ka o 1,000 to kakahoy. Mga bunga, nga pwede nila kanon. Pila'y tsansa na makasala sila. Basta rin yung kamayan. Pero nipili yun sila sa pagkakasala. Kung muna ihinom ka na, itong ang kamatayan. Atong basahon ang Roma Kapitulo 5, versikulo 12. Roma Kapitulo 5, versikulo 12. Sa mga ang sala, misulod sa kalibutan, pinaagi sa usa ka tao, nga mao si Adan, o ang kamatayon, pinaagi sa sala. Ang kamatayon, may kailap sa tanang tao, tungod kay silang tanan na kasama. So tungod ni Adan, o ni Eva. Ika-ilustra na ito na sa mga iksog mga bisita. Kanabi itong magprinda o yuta. Example, atong pinikanan na si Mayuta, iyang giprinda. Kaya iyang magiprinda, makagamit pa ba ang iyang mga anak? Dili na no. Ang magamit sa yuta, atong giprindahan. Baylo sa usa ka amount o pilakaha ang iyang ipabayad. So, yung na ang nahitabo. So, unta kang Adan o kang Eva, ang pagkahingpit, dili mamatay, dili magsakit, pero ila na siya nga giprinda. So, unsa man karon ilang ihatag sa ilang anak, ila naman itong giprinda. So, wala na. Munang atong natagamtang karon ang sala o ang kamatayon. Kaya wala naman ang pagkadili-hingpit. Kung nakaanak siguro si Adan o si Eva before sila nakasala, posible siguro napahihingpit ng mga tao. Pero karon kay wala, pero ang nahitabo kay wala nga. Mauna nga, itang tanan, susama ni Adan o ni Eva, magsakit o mamatay. Tungod na sa salang na itong napanulog. Pero since lukat man siya, o kaning prinda man siya, adunay panahon na lukaton. So, unsaon man na paglukat, isutan na ito na mo. Isutan una na ito ang kahingkan sa mga patay. Kung sa may giingon sa Biblia, may labot sa mga patay. Kung basahon na ito ang kaning sa Ecclesiastes, palihog sa inyong Biblia. Ecclesiastes, Kapitulo 5, Kapitulo 9, versikulo 5 of Gis. Ecclesiastes, Kapitulo 9, versikulo 5 of Gis. Basahon na ito.
Kaya ang mga buhi na sayo nga sila mamatay, aban ang mga patay walay na ibaluan nga bisan unsa o wala na sila ganti. Kaya ang tanan nilang handumanan nakalimtan. Sumulay ni ang sitwasyon sa mga patay. So wala na sila pamanahuna, wala na sila kusog, wala na sila mga kabati. Pero dili taman ang tao, diba? Sa itong isgutan kanina, adunay luka. So, nag-ingon ang Biblia nga mabuhi pag-usap ang milyon ng mga nangamatay. So, sa pagi na paposible na. Basahon na ito mga igsuon o mga bisita ang Mateo Kapitulo 20, versikulo 28. Mateo Kapitulo 20, versikulo 28. Ingon ni Ana, ang gihimo sa anak sa tao, siyang ani dili aron alagaron, kundi aron sa pag-alagad o sa paghatag sa iyang kinabuhi, ingong lukat, baylo sa dagat. Ug mao ni ang papel nga gigdula ni Jesus. Siya sama og lukat katubitaw na prenda. So gibayaran sa kinabuhi ni Jesus ang giprenda ni Adan ug ni Eva aron atong matagamtam ang hingpit nga pagkinabuhi. So mapasalamatong kayo kang Jesus. O garantiya na siya na ang kaning ihatag o ihala ni Jesus na kinabuhi makatabang gayon kanato. Karon sa unsamang paagi na si Jesus, pinaagi kang Jesus, mabanaw ang mga tao o ang katong mga binahan nato sa kinabuhi na nangamatay. Basahan nato ang unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 22 o 23. Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 22 o 23. Kay ingon nga diha kang Adan, ang tanang nangamatay, sa ingon usab diha sa Kristo ang tanan pagabuhion. Apan ang matag usaban hawon diha sa iyang kaugalingong turno. Ang Kristo ang unang bunga, pagkahuman katong mga iya sa Kristo panahon sa iyang presensya. So pinaagi kang Isus, mabanaw ang milyon ng mga tao. Itagaan siya otoridad ni Jehovah nga Diyos sa pagpamanaw o paghatag o kinabuhi sa mga tao nga nangamatay. Pero kung inyong namatikan sa versikulo 23, ano na di ay turno. So, may panahon, no? Kung kinsa lang ang banahon o kinsa po ito ikaduha ang banahon. Ang una nga bunga o katong una nga banahon, mao ang Kristo ang una nga bunga. So, kinsa man ni ang unang bunga nga pagabanahon. Pila raman ni sila kabuo. So, basahon na to ang kanina sa pinarayang Kapitulo 20, versikulo 4 o 6. Pinarayang Kapitulo 20, versikulo 4 o 6. Kung nakakita ko mga trono o katong naglingkod ini, gihatagag otoridad sa paghukom. Oo, nakita na ko ang mga kalagmi atong ipamatay tungod sa ilang pagpamatuod, bahin kang Isus o sa pagsulting, bahin sa Diyos. Oo, yan itong mga wala musimba sa pintas ng mga anak o sa larawan ni ini o wala magpamarka sa mata ni ini sa ilang agkang o sa ilang kamot. O sila na buhi o nagmando imong hari uban sa Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. So ang unang bunga, mga tao ni sila nga ubanon ni Jesus nga magmando, uban mga magmando ni Hesus Kristo. So pila man ni sila kaning unang bunga. Maghatag ng itong ideya ang pinadayan, Kapitulo 14, palihog sa inyong Biblia. Pinadayan, Kapitulo 14. Itong basahon ang versikulo 1. Kuya, tanawan, nakita na ko ang kordero. Ang kordero mo ni si Jesus. Nga nagbarog sa bukisasyon o uban kanina ang 144,000 nga nakabarog sa ngalan o sa ngalan siya mamahan nga nasulat sa ilang mga akta. Adunay 144,000. Dahil kung basahon na ito mga igsoon, kanina sa versikulo 3.
O sila nag-awit o daw usa ka bagong awit diha sa tubangan sa trono o katubangan sa upat ka buhingin na lang o sa mga ansyano o balay bugos makakaton sa mga awit gawas sa 144,000 nga ipalit gikan sa yuta. Sumunod sila ang unang nga pagkabanahon. Ano makaingon ta nga sila ang unang nga bunga? Ang tubag na sa versikulo 4. Basahan na to ang katapusang frase sa versikulo 4. Ipalit sila ikan sa katawan imong mga unang bunga ngadto sa Dios o sa Kordero. Sumuli ni ang unang nga bunga. Sila ang pagkabanahon ngadto sa langit, espiritual na pagkabanaw, dayon mag-uban sila ni Isus sa pagmando. Karon, kumusta ang kaning ikaduha? Kung atong kasawag balik ang unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 23, adunay gitawag na to ikaduha nga pagkabanawon. Kinsa man ni? Kanina sa Juan, kapitulo 10, versikulo 16. Juan, kapitulo 10, versikulo 16. Basahon na to. Ug ako dunay ubang mga karnero nga wala nining turila. Wala niya itong unang nga bunga. Kinahanglan diyahan usab na ko sila o sila mamati sa kuntingo, sila may mugos sa kapanon o busaw sa ka magbalantay. So kaning ikaduha nga banawon mao kadtong sakop sa ubang mga karnero ni Jesus. O kita anaa sa kaning gitawag nga ubang mga karnero. O lakit na si Brother Abner. Nasa sa gitawag na to ubang mga karnero nga makapahimulos unya sa kinabuhing walay katapusan sa paraisong yuta. Kumusta man kadong wala makahibalo sa kamatuon? Posible ba sila nga mabanaw o banawon ni Jesus? Kung basahon nato ang buhat, kapitulo 24, versikulo 15, aduna sila'y kahigayunan nga mabanaw, kadong wala makaila, kang Jehova o kang Jesus. Iisip sila yung mga dili matarong, kaya wala pa man sila'y kahibalo, yan namatay sila. So sila usab pagkabanaw. Karon, nibaluan na nato ang kahimkan sa patay, nganong mamatay, o nibaluan na usab nato nga aduna day paglaom sa umaabot. Kani si Brother Abner, dili ni siya ingon nga hangtod santo, dili nato makita, no? Adunay panahon nga siya banhawon ni Ginoong Jesucristo. Kung malipay ka, nga atuwa kita dito, makita nato si Brother Abner sa paraisong ito. Banhawon siya. Karon nga iso, nung sa man po ay benepisyo sa itong pag-ani karon, pag-isgot may labot sa himkan sa patay, o sa paglaom sa mga patay, kung sa man po ay benepisyo. Kung basahon na ito mga iso, kining Salmo 90, versikulo 12. Salmo 90, versikulo 12. Matod na. Tuloy ni kununsaon pag-ihap ang among mga adlaw aron makabaton di maalamong kasing-kasing. Kung sa man nga tumakuha ang leksyon, may labot sa kamatayon o pag-ihap sa atong mga adlaw. Dili ni pagi sa pag-ihap na 1, 2, 3, 4, 5, dili, no? Kung dili, ihapon na ito atong adlaw sama sa example. Kanay bitaw, di ba, ang tao mamatay 60 hangtod sa 80, ang uban na hinso 90 years old. Karon pila naman ang atong edad. Pasinog na nata sa katunga, no? So sa pagi na ito ipon. So pila na lang katuig, ay atong moabot niya ng mga idara. Nga posible niya ni idara, mamatay ko ka. So kana atong ipon. Pila na lang katuig. Ipon na ito, dayon, magbaton o malamong kasing-kasing. So sa ato na siyang ipon, kung sa ka ang angay natong buhaton. Sulod ni anang mga panahon na. Ang Ecclesiastes, kapitulo 7, versikulo 1,
nagisgot siya og usa ka maayo nga ngalan. Kung tanaw na to ang footnote, ang pulong maayo nga ngalan, doon pasabot maayo nga reputasyon. So, unsa nga reputasyon ang atong gipakita? Maayo ba ta nga reputasyon, luna ba tayo maayo nga reputasyon sa mga tao? O ilabi na, atubangan kang ihubang nga Diyos. O sama sa mga alagad, ihubang nga Diyos kaniadto, naghimo sila maayo nga reputasyon sa makang David. Maayo nga reputasyon sa iyang kanunay nga kadasi iya sa pagsimba kang Jehova. Si Brother Abner, usa siya sa gitawag og mga haligi kaniadto diri sa Lapyot Congregation. Maayo nga reputasyon ang iyang gihatag o gipakita kang Jehova. O gani na tayo gi-interview ganina, nakapakita po si Brother Abner o maayong nga reputasyon sa mga tao, iya silang gitabangan. So kana ba ang makita ni Hubang na Diyos o sa mga tao sa tuwa? Mientras nagulata, maghimo tao maayong ngalan, dili lang sa mga tao, lakit na po kang ihubang na Diyos. O gira sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 19, ngadto sa 21, kung sa may giagahat nato. Iagat kita nga mag-igong o bahandi sa langit. Kani atong kadasig sa pag-alagad, kani pagkat-on nato sa Biblia, pagsunod sa mga sukdanan ni Hubang nga Diyos, pagtabang sa mga tao, sama na siya o nag-igong tao bahandi sa langit. Kabantay mo ka lang gitawag na ito pigibang. Usay atong ginikanan, no? Kung maka-perfect score ta sa exam, sa test, sige, naapay reward. Pero ihulog na ito sa imong pigibang. Kung pila imong lindot na score, pila po dibutang dito nga kwarta sa pigibang. Kung nagbuhat kag maayo, butangan po og reward dito sa pigibang. Ang maabot ang punto nga imong makuha ang imong reward. So yung na usap, kung kanunay itong naghimog maayo o naghimog maayo nga reputasyon sa tungalan, madasigon sa pag-alagad, pagkaton sa pulong sa Diyos, ang Biblia, sa matag nagtigom dito. Maabot ang panahon na ato na siyang makuha ang reward. Mao ang kinabuhing dayon sa paraisong dito. Nakita na to, nahimo na ni Brother Abner sa taas ng panahon niya mapapalagan. Kumusta kita? Usa padayon kita sa paghimog maayo nga reputasyon o kadasig sa itong pag-alagad kang himog ang Diyos. O gawasan ang mga paglaom, mapalihupot kita nga ato po nang i-share sa uban. So atong isang niya, atong isulti sa mga tao ang nindot nga paglaom nga atong palaabuton. So katong buhat nga siguradong makakita pag-usab sa ilang mga minahal nga mabanhaw sa umaabot. O sa padayon Diyos sa kadasig o pag-alagad sa atong Diyos. Karon, maabot naman po sa panahon na ato na pong ibutang si Brother Abner sa iyang kapahulayan. Kung sa man ang angay na itong matabang, ilabi na sa pamilya ni Brother Abner. Ang unang Tesalonika, naglasig na ito. Kaya sa unang Tesalonika, Kapitulo 5, dayon versikulo 11. Atong basahon. Unang Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 11. Busa, padayon mo magdinasigay o magligunay sama sa inyo ng ginagawa. So sa pamilya nila ni Brother Abner, no? Si Nanay Lucia, si Gypty, sa iyang asawa o sa iyang mga apo, kanunayon nato silang gasigon at imanon o gluhamon. Kaya sa pagkakaroon sa tinuod lang, kani siya, para dili pa kayo nila na mabati ang kamingaw. Pero sa liha bitaw nga ilubong na, dahil pila nakaadlaw, bulan, sakit kayo ang kamingawan. Munang, sa ta, matagpa sa teksto nga itong dibasa, source sa encouragement o kadasig nila.
ng ato silang tabangan. Kanunay nato silang palibunon. Kung kumusta man sa pamilya, no? Sila ni Ate Lucia, sila ni Gypty, uban siyang asawa o siya apo ni Brother Abner, unsa man po ang atong matabang o unsa man po ang angay himuon. Ang Salmo, Kapitulo 9, versikulo 9, ngadto sa 10, mao'y magtabang nila. Basahan na ito, Salmo, Kapitulo 9, versikulo 9, 10. Si Jehovah mahimong luwas na dampanan alang sa mga inaugaw, usa ka luwas na dampanan panahon sa kasakit. Kadtong nakaila sa imong ngalan, musanib ka nimo, dili gyud nimo biyaan kadtong mangita ka nimo, o Jehovah. So sa ate o nanay Lucia, Gypty, o si Masaw, si Maricar, o sa inyong mga apo, ayaw ninyo kalimti sa pag-ampo kang Jehovah ng Diyos. Kung mubati mo o kaluya, kamingaw, anaan si Jehovah matabang ninyo. Dili yun mo, tiyaan ni Jehovah ng Diyos. So imong mga isig ka magtotoo, pahinumduman nato ang usag-usa sa atong paglaom o maglik-unay sa matagusan. Ang tod nga muabot ang panahon nga ato nang makita o mauban ang atong mga namatay nga mga minaas sa kinabuhi. Kung sa mga kaisunan, mga bisita, tinuod ni ngamon kita ni Brother Abner. Pero adunay paglao nga ato mapaaboton. Ato siyang makita sa paraisong yuta nga banhawon ni Jesucristo. Daghang kayong salamat mo, Brother Kenneth Tentera, sa makapadasig kayo o makapahukay nga pakigpol. So karon atong awitan si Baba sa awit numero asa dili pa tayo kita mag-awit. So katong mga gusto nga dunay mga pangutana alang sa mga saksi ni Baba, so pwede mong muduol sa usa sa mga saksi ni Baba. O dayon pwede po niyong bisitahon ang among website diha sa gw.org. So karon atong tapuson ni pinagi sa pag-awit sa awit numero 147 na naguluhan ang gisaad nga kinabuhi sa Dios. Sumala kini sa Salmo 37 versikulo 20. So ato lang sundon ang versikulo.
Okay? So, miabot lagi ng taklano na ato lagi yung taguan si Brother Salcedo diya sa iyang dumanang sa dumanang. So, sa dili pa nato kini tapuson, ato nang tawagon si Gypty sa isip sa pamilya ni Brother Salcedo sa pagpasalamat. Mayong hapon sa tanan mo. Ilabi na sa akong mga kaparintihan, mga bisita. Sa karon murag wala na dito sa Papa. Sige ngayon na mong pagbanuban sa uban nga mga ginatuwa na mo ni Papa. Sa gasa yung ato. Makauban pa na ko siya pero karon murag ilagyan mo siguro magpauban ni Papa. Nagpasalamat ko sa mga igsoon na nagtabang ka na mo sa amo ang sakit na iabot sa pamilya. Dahil na sa ako ang mga ikagaw, ang nahaliti karon. Nagpasalamat ko sa inyo. Ilabi na sa amo ang CEO ang nahaliti karon. Sa diri pa si Papa, nag-istorya pa sila. Kapag nga, hinakaunang amo ang siyo, di babay pa. Kaya na lang siguro tama. Okay, daghang kayong salamat no. So, alam niya itong gustong mutanaw sa katapusan ngayon. So, hatagan mo na mo o kay kayo na. So, before na to, ito si Brother Salcedo sa iyang lumay. So, kinsa itong mutanaw, pwede na.